Hello guys, ngayon turuan ko paano kayo mag-flash ng ESP32. So para mapagana natin yung piso tab natin. So ang first step natin gagawin guys, punta tayong site. So i-type natin to guys, dntechrd.com. So after nyo dyan guys, punta tayong downloads. So dito guys, dito yung EPK, yung setup tool at saka yung firmware ng ESP natin. Yan. So ang need natin i-download dito muna guys is yung setup tool. Yan. So wait lang natin matapos. Yan, pag may ganito sa inyo guys, ang gawin nyo lang is click nyo yan, then keep anyway. Yan, para diretso lang siya. And then ito guys yung firmware ng ano natin, ESP32. Yan. So download natin yan guys. And then once natapos na yan guys, open natin to setup tool. Yan, setup tool natin. And then ito nga pala guys, habang hinintay natin. Ito pala guys yung ESP32 natin is naka 30p o 30 pin. So working pin to siya sa yung application natin sa 38p or 38 pin. So may GPIO 27 naman yun at saka pares lang din yun guys. So next natin gagawin guys is saksak natin to guys sa laptop natin. Ayan. So yan, umilaw na siya. So ang first step guys na first run natin ng app, make sure na install to lahat. So punta tayo dito sa run wizard din. Yan. So first time natin yan. First time na open, then yun, install niya yan automatic. Lahat ng na yan. So ito pwede naman to i-download through site pag hindi ma-install dito. Ayan. And then next step natin is i-refresh natin guys. Ayan, so yung ESP32 natin is located sa COM5. Sa COM5 siya guys. So punta tayo ng flash. And then ayan, sa COM5 siya, nakasit na siya sa COM5. Ito siya guys, sa COM5. And then i-locate natin yung firmware na dinownload natin. Ito guys. So nagdoble siya kasi na-download ko na siya kanina. Then since yung ko sa yung ESP32 ko may existing na na firmware, so i-erase natin, i-click lang yung erase. Dito naka auto, then ito is naka lang, kaya lang natin siya sa 9. Then scroll down tayo guys hanggang sa ma-reach natin yung flash firmware. So yan guys, so flashing na siya. Wait natin yung yung logs na kung may lalabas na successful yung ating pag-flash. So yan guys, green. Wait na lang natin yung flash complete. So yan guys, na siya, nag-flash complete na siya. And then next natin gagawin is i-plug natin yung ating tablet. So yan. So make sure guys na naka-open yung USB debugging nito. So punta tayo ng settings. Punta tayo sa about po natin or about tablet. Punta tayong build number. Ayan, tap lang natin yan ng 7 times. So once na tap na natin ng 7 times yan, punta tayo ng developer option. Punta tayo dito, then hanapin natin dito yung USB debugging. Yan. So make sure naka-on yan para ma-detect ng natin. So next step natin guys, punta ulit tayo ng site. And then may two-way tayo mag-install. So pag guys, pag true up kayo, true tablet kayo i-install, so make sure naka-off yung, naka-disable yung Play Protect natin. So pupunta tayo ng Play Store, profile icon, Play Protect, tapos yung gear icon ng settings, then tap nyo yung
i-turn off nyo pala yung scan apps with Play Connect. So para ma-install natin. So once na install din, i-ano natin, i-turn on. So since ang gagawin ko guys is through ADB. So sa PC ako i-install. So ang gagawin ko guys is da-download ko yung APK from site. Yan, download lang natin yan. And guys, so wait na natin. Yan. So nag-success yan sa guys. So once na nag-success yan sa guys, punta tayo ng application sa setup tool. Then once na sa setup tool tayo, punta tayong Android. So once na sa setup tool tayo, punta tayong Android, then refresh natin yan guys. So makikita natin dyan yung ano natin, yung device. And then install APK. Then locate natin yung Pisotab APK natin. Then yan. Ayan, wait na natin matapos yung yung installing niya. So once na nag-success yan guys, ito na siya. Yan guys, ito yung landing page niya or landing screen. So once na natapos siya, so ang gagawin natin guys, para makakuha tayo ng 3 days trial, make sure na nakaregister kayo sa application, I mean sa website. Make sure na nakaregister kayo sa website. Ayan, ito yung niya guys, yung default screen niya. So yung trial agad, hiningian nga agad tayo ng trial. So pwede naman tayo kumuha ng 3 days trial. So gagawa lang tayo ng account sa website. Yan. So since nakagawa ako guys dito, so meron akong license na free trial. So na-activate ko na siya. So pwede ko ilagay yung license ko. So yun guys, i-insert ko lang yung input ko lang yung ating license dito. Yan guys, input ko na. So i-activate na natin. So once na na-activate siya guys, pag lumabas to, i-up info lang natin. Then on natin yung permission on your devices. Then balik tayo sa app. Open natin ulit. Then yan guys, i-activate na lang natin to lahat ng permission. Yan guys, activate lang natin siya lahat. Explanation naman yan dyan guys bago natin i-activate para saan yung mga permission na to. Then iset natin sa default home app natin yung Pisotab natin, set as default. So once na natin guys, ayan, okay na siya. So dito pa lang lock na siya. After nyan guys, i-connect natin yung ESP32 natin dito sa app. So isaksa ko muna siya guys. Yan, wait lang natin mag-boot. So once na nag-boot siya, punta tayo guys ng connectivity, then Bluetooth. So punta tayo sa pair new device. Ito siya guys, yung ating ESP32. So ito yung default name niya. So tap lang natin yan. And then kung may lalabas sa inyo na pair, so i-pair nyo lang. Since sa akin na pair na ito na siya. So i-forget na lang natin muna, then try natin ulit. Ayan. So pairing siya guys. Ayan, i-pair lang natin. Ayan, so once na connected na siya guys, pwede na tayong tingin sa Street Coin. So wait natin guys mag green. So make sure kasi naka green to guys.
para mag-sync na silang dalawa. Before pala yan guys mag-sync, I mean mag-connect silang dalawa. Make sure guys na kung gagamit tayo guys ng ganitong diagram, yan. Make sure naka-activate ito guys yung pangalawang session mode natin, yung pangalawa. Ayan. So ito yung name ng ating SP32. So yan guys. So balik tayo guys. Yan. So green na siya guys. Ibig sabihin connected na siya guys. Connected na silang dalawa, nag-pair na. So makontrol natin yung mga ano nito, pag insert coin. And gagawin na lang natin guys is sundan natin tong wiring diagram na to. Tsaka dito guys sa itong wiring diagram naman na to, yung sa pangalawa, ito yung walang smart charging. So power cut, ano siya, power cut siya. So meaning pag tinanggal natin yung o nawala ng charge yung tablet, mag-off siya. So ito yun guys, yung pangatlo. So pag ito yung gagamitin natin, ito, make sure ito yung naka-on. Okay. And then yun guys, ito guys, next video ko to next tutorial natin to guys na sa next part ng video natin. Papakita ko paano siya buuin. And then before pala nun guys, make sure na isi-set natin sa device owner yung natin, application. And then make sure guys na walang mga accounts, Gmail, Facebook, o naman yan. I-logout nyo guys lahat para mag-activate. Or kaya i-factory reset nyo na lang para gumana. So kailangan natin guys i-set device owner para lahat ng features sa app magamit natin. Like yung download application sa True App. Then yung clearing session. And then yung yung defreeze. Yun. Kailangan natin yan sa device owner. So gagawin lang natin guys, i-set device owner lang natin. So make sure naka Android tab, then nakasaksak pa rin yung tablet natin. And then set device owner. So yan, ito yung lalabas na message. Then after yan, ito may message dito sa baba. Then i-check status nyo na lang kung nag-success nga. So pag dyan, ibig sabihin naka device owner na. So ang gagawin nyo guys, i-ano nyo na lang yung app, reset nyo na lang, i-restart or i-open ulit. Since hindi nyo naman ma-open, i-ano nyo na lang. And then ang gagawin nyo guys is to make sure na naka-activate na talaga yung device owner. Punta tayong admin, then device owner. Yan. Dito nyo lang yan guys. Or tingnan nyo yan dito pala. Huwag nyo pipindutin yun, pang remove pala yun ng device owner. So okay, active yan. Yan. Ibig sabihin yan success, naka device owner tayo. So to remove na man ng device owner, click natin yan, remove. Then gusto natin ma-exit yung mga app, i-quit na natin yung application na to, ibalik sa normal. So ang gagawin natin is unlock natin, yes, emergency exit. Yan, remove na yan siya. Then i-revoke na lang natin lahat ito guys, lahat ng permission. So pinaka dito is para ma-access natin ulit, i-revoke nyo na lang tong home, default apps. So ibalik natin sa quick step. Yan. So normal na ulit guys. So kailangan pag mag-activate ng device owner, nakasaksak sa computer. Okay, then use the app. Thank you guys. Next step natin ito, wawiring tayo guys. Thank you.